Simbahang nakikilahok, simbahang nagmimisyon, kapag-diriwang. Iluring mga ugnayang nasugatan, silabing walang maiwan. Sa hapag ng salita, kalahok ang bawat isa.
kasama ang buong sambayanan ng parokya ni San Juan Bautista, buong puso ko pong pinasasalamatan ang lubhang kagalang-galang Moises M. Cuevas, Didi, sa minarapat na magsugo ng bagong sugong pastol, Padre Marlon L. Labay, at sa akin pong buong kalugurang tinatanggap kayo dito sa aming parokya, San Juan Bautista at Bayan ng Pola. Langit at hinira ng buong kataas-taasan, naging pagkusunamahal ng mananakop ng tanan, at ng aming masilayan ang landas ng kaligtasan. Dinggin, patron naming San Juan, dalangin ang iyong bayan. Dinggin ka sinisila sa mundong kaliwanagan, kaluluwa at katawan, pinustos ng kabanalan. Bilang tanging kasagutan sa daing ng iyong magulang, dinggin, patron naming San Juan, dalangin ang iyong bayan. Si Maria ang inang banal ng Diyos sa kalangitan, dumalaw sa iyong inang, si Isabel kanyang pinsan. Sa kanyang sinapupunan, gumalang ka sa katuwaan. Dinggin, patron naming San Juan, dalangin ang iyong bayan. Sa gitna ng kabundukan, doon ikaw ay nanirahan. Pusa mo ang tinalikdan, luhod aliw karangyaan. Malayo sa iyong tahanan, tanging Diyos ang kaulayan. Dinggin, patron naming San Juan, dalangin ang iyong bayan. Pagsisihan at talikdan ang angkin ng kasalanan, ihalang daraanan, tuwirin ang iyong daan. Iyan ang iyong pangarap sa taong makasalanan. Dinggin, patron naming San Juan.
Ama naming lumikha, nagmamahal at nangangalaga sa amin. Labis-labis ang iyong biyayang ipinagkakaloob sa amin. Tanda ng iyong pagmamahal, ninanais mong kami ay tawagin upang makibahagi sa iyong pag-ibig. Bilang Diyos na tagapagligtas, salamat sa biyaya ng pagkatawag mo sa akin. Bilang maging pastol ng iyong sambayanan dito sa St. John the Baptist Parish ng Pola, Oriental, Mindoro. Buong kababaang loob akong sumusunod sa iyong tawag ng paglilingkod. Sa ngalan ng Obispo Moises Magpantay Cuevas Didi, ako'y mapagkumbabang tumutugon sa iyong tawag upang maging tagapangalaga ng parokyang ito. Alam kong ako'y may mga kahinaan, may mga pagkukulang. Subalit ako'y nagtitiwala sa kalakasang ipagkakaloob mo sa akin bilang iyong pastol. Salamat sa mga taong pinagkaloob mong biyaya para pangalagaan sa loob ng susunod na 6 na taon. Naway manatili ang iyong pag-ibig. Marating namin ang iyong pangarap na ang bawat isa ay mailapit sa iyo bilang Diyos na nangangalaga at nagmamahal. Bigyan mo po ng lakas ng pananampalataya ang sambayanang ito. Bigyan mo po ng kasigasigan at pagmamahal ang mga taong magiging katuwang ko sa paglilingkod. Naway kung paanong ninais ng iyong anak na Panginoong Jesucristo na kami maligtas sa kasalanan, ay panatili namin ito para sa amin. Upang dito pa man sa lupa, ay makasalo mo na kami sa hapag ng iyong pagmamahal bilang binubuo at tinataguyod na kaharian ng Diyos sa lupa hanggang sa kami sumapit sa iyong kaharian sa kalangitan pagdating ng takdang panahon. Bigyan mo kami ng lakas ng loob sa mga panahon ng kalungkutan. Naway mapaglabanan ito sa panahon ng tukso ng maging mapagtaas at mapagmayabang, ay biyayaan mo kami ng kababaang loob. Lagi mo pong ipaalala at panatilihin sa aming isip na ang aming ginagawa ay hindi para sa aming karangalan, kundi para sa karangalan ng iyong pangalan dito sa lupa at sa kalangitan. Dumadalangin kami sa mga naunang mananampalataya na nakapiling mo na sa kalangitan, na kami samahan sa pagdalangin lagi sa iyo ng mga biyayang aming kailangan sa pagpapaunlad ng aming pananampalataya sa pangangalaga ng aming kabanalan. Kaya't tulungan mo po ang mga lider ng parokya para katuwang ko'y mapangalagaan ang mga mananampalataya. Tulungan mo po ang naglilingkod sa aming pamahalaan upang kami rin ay maging katuwang nila sa pangangalaga at pagbibigay ng magandang buhay ng mga mamamayan. Pag-isahin mo kami sa iyong pangalan upang kami mapanatili na naglilingkod para sa ikadadakila ng iyong pangalan. Ito'y hinihiling namin sa iyong panalangin, Ama, sa pamamagitan ni Jesucristo na kasama mo at ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen.
Paanong di tayo lingapin? Aya't magtipon, awitan ng Panginoon. sa piging sariwain, pagliligtas na sa atin. Taglay ang pagpupuri at pasasalamat sa ating mga puso. Magdiwang po tayo ng misang ito sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bago ang misa ay ang inyong pagtanggap sa akin bilang bagong talagang punong pastol at lingkod ng parokya ng St. John the Baptist. Salamat sa panguna ng ating Papasko Coordinator, si Kuya Ray, at ng kanyang mga kasama sa Parish Council, sa Finance Council, sa panguna ni Ate Mina. Kayong mga mananampalataya na naririto ngayon ay sumasaksi sa pagsisimula ng ating paglalakbay sa pagtutuwang sa pangangalaga ng ating buhay pananampalataya sa parokyang ito. Umasa tayo sa tulong ng Diyos upang ang kanyang mga ninanais na mangyari sa pagpapaunlad ng ating pananampalataya at buhay bilang tao ay ating maganap. Kaya't magpuri tayo sa misang ito. Welcome po sa unang misang ating iaalay na kasama ko kayo bilang mga pinaglilingkuran at bilang inyong bagong kura paroko. Upang tayo po'y maging karapat-dapat sa paghahain ng ating mga panalangin sa misang ito, atin po munang hingin ang awa at patawad ng Panginoong Diyos sa ating mga nagawang kasalanan dulot ng ating mga kahinaan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Luwalhatiin natin ang Diyos. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan.
Diyos Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinanguno sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan, upang kaming sinagip mo sa kalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sumusuko ang Diyos sa bayang nagtatakwil sa Kanya. Isinugo niya si Ezekiel upang hikayatin silang magbalik loob sa Diyos. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, nilukuban ako ng Espiritu at itinayo ako upang pakinggan ang isang tinig na nagsasabi, Tao, susuguin kita sa Israel, sa bansang Suwail, pagkat mula sa kanilang ninuno, naghihimagsik na sila sa akin hanggang sa ngayon. Matigas ang kanilang ulo at walang pitagan. Kaya puntahan mo sila at sabihin mong ito ang ipinasasabi ng Panginoong Diyos. Sa makinig sila o sa hindi, pagkat matigas nga ang kanilang ulo, malalaman nilang may isang propeta sa gitna nila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ito namin ang
Natatangi ang ginawang pagpapakilala ni Jesus kay Pablo. Magkagayunman, hindi ito ang ipinagmamalaki ng apostol, kundi ang kanyang kahinaan, sapagkat dito niya higit na naisa sa loob ang kapangyarihan ng Diyos. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, para hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang huwag akong magpalalo. 3 beses kong ignalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangailangan mo, lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoong Hesukristo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan, kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni na Santiago, Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilanlin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay ginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit, upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. Minamahal kong mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri. Sabi ko noong 2018, hindi ko alam kung anong nagawa kong kabutihan kay Bishop Warlito Kahandig at ako'y inilagay sa Divine Savior Parish, na kung saan ang bansot ay pinag-aagawan ng maraming pari. Sa kabila ng aking kagustuhan na pagkagaling ng St. Peter and Paul Parish, sa Bulalakaw ako ay ma-assign sa St. John the Baptist Parish ng Pola. Sabi po sa akin ni Father Nestor Adalia, nung malaman niya,
Huwag na muna sa Pola. Baka magdalawang sunod kang mahirap na parokya ay mangayaw ka na. No? At doon nga ako nilagay sa bansod. Noong March 16 po ay dumalaw ang Obispong Moises Magpantay Cuevas Didi sa Divine Savior Paris. At yun ang simula ng lubos kong kagalakan sa aking buhay bilang isang pari. Hindi nga lamang malalampasan ang kagalakan nung ako ay ordinahan. Pero isa sa pinakang masaya kong naramdaman ay pagkatapos ng pastoral visit niya sa bansod. Sabi sa akin ni Bishop, "Salamat, Father Marlon, at napabuti mo ang parokya. Masaya ang mga tao kahit na may sinasabing mga kahirapang nararanasan, nakangiti pa rin sila. At hindi ko po sukat akalain na ang katuwaan ng obispo sa aking pag-stay sa Divine Savior Paris ay ang gantimpalay ang pagbibigay ng St. John the Baptist Paris ng Pola. Wala po ito sa 3 priority na aking isinulat nung kami hingan ng lugar na kung saan maaasahin. Pero alam kong ang katuwaan ng obispo nung ako'y nasa bansod ay naging dahilan para dalhin sa inyo. Sabi niya, "Gawin mong katulad ng bansod ang Pola." Sabi po niya sa akin, "Galing ka sa maayos, dadalhin kita sa ayusin." Kinabahan ako. At naisip ko, Pola, salamat at Pola ang pangalan ng bayan. Ang katatapos lamang na Paris Priest ay pula. Huwag naman sanang darating na ang Pola ay pula. Sapagkat sa Ebanghelyo po, pamumula ang sinapit ng ating Panginoong Hesukristo nang siya'y bumalik sa kanyang sariling bayan. Sabi niya, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Kung karunungan po ang hahanapin ninyo kay Father Marlon, baka kayo'y mabibigo. Dahil sa 8 seminarista, nung pumasok po kami sa seminaryo noong 1987, 8 po kami, 2 kaming naging pari. Ako po'y pang-7 sa pinakamatalino. Si Father Ronald ang pang-8 na pinakamatalino. Hindi po ako yung matalino. Pero sa kabila nun, sabi ko, salamat sa 8 seminarista na pumasok noong first year college sa SASMI, 2 kaming naging pari ni Father Ronald. Ano po? Subalit ang katalinuhan naman talaga nga ay hindi dapat magmula lamang sa tao, kundi ito'y mula sa Diyos. Kung iaasa ang karunungan na aasahan ang karunungan na ibibigay ng Diyos, makakaya po. Sa unang pagbasa po, tinawag ng Diyos si Propeta Ezekiel sapagkat nagkakagulo na ang mga tao. Naliligalig ang kanilang buhay. Sana naman po'y hindi ako tinawag ng Diyos para sa inyo dahil maligalig ang inyong buhay. Kundi ako'y tinawag ng Diyos para sa inyo at ako'y naniniwala na ako'y dinala sa inyo sapagkat nais niyang maalis ang mga ligalig ninyo sa buhay. Ano po? At sa 2 pagbasa mula sa sulat ni San Pablo Apostol ay sinasabing, labis ang biyaya ng Diyos para sa atin.
labis ang biyaya ng Diyos para sa atin. At yan po'y pagtiwalaan natin. Kahit po si Jesus ay pinulaan ng kanyang mga kababayan at hindi tinanggap ng mga tao, hindi naman po siya tumigil sa paggawa ng mabuti. Sabi po, hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kamay sa ilang may sakit. Ang pagpatong ng kamay ng obispo para kay Father Marlon ay patuloy ding pagpapatong ng kamay ng Diyos para sa ating lahat. Ano po? At umasa po tayo na tayo ay tutulungan. Kaya't sa halip po na ako ay pag inyong tititigan, ay pula ang inyong nasa isipan, at pagtatanong, ano na namang pagyayabang ito ng Father Marlon? Wag po. Sana po'y pag ako'y lagi ninyong tinitingnan, kakantahan nyo na lang ako. Akin ka na lang, akin ka na lang. No? Huwag niyo po akong diskubrihin ng madalian. Katulad po ng panawagan ng ating Santo Papa Francisco, tayo'y maging sinodal na simbahan, tayo po'y nagsasama-sama, at tayo sana'y maging masayang naglalakbay at nag-aalalayan. Na tayo ay sama-sama pong nagmimisyon, nagpapatuloy ng misyon ni Jesus para sa ating buhay. Bagamat totoo na ang nangyari sa Ebanghelyo ng pagpula sa Kanya at pagtataka ng Kanyang mga kababayan ay maaari ring mangyari sa ating kapanahunan, hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Aalagaan tayo ng Diyos. Huwag kayong mag-alala sa pakikisalamuha sa akin. Ako po ay may lahing Batanggenyo dahil yung lolo ko ay Batanggenyo. Ano? Ang Batanggenyo, matalo na sa yaman, wag lang po sa yabang. Ano? Matalo na sa yaman, wag lang sa yabang. Pero ang Batanggenyo ay mapagmahal. Mababait na mga tao. Ano po? At yun po na lagi kong sinasabi sa akin, walang masamang tinapay. Ano? Walang masamang tinapay. Ibig sabihin hanggat kaya kong pakisamahan ko po. At sana ngayon manatili yun sa akin. Ang panalangin ko bago ako umalis sa bansod, sabi ko sa mga tao, ipagdasal niyo rin ako na kung yung aking kabaitan na nagawa sa inyo at naipakita sa inyo, sana ay manatili pa rin sa Pola. Yung aking kasipagan, sana ay manatili pa rin sa Pola. Ano po? Ito po ay tatlong parokya na ang aking panalangin, sana ay makatapos ng 6 na taon para makatatlong sunod man lang ako ng 6 na taon. Tatlong sunod-sunod na 6 na taon na ako ay kura paroko at ako ay nakatapos. Ano po? Yun po ang aking panalangin. Dahil sa isang buwan po, sa inyo na ako aabutin ng pagiging senior citizen. Ibig sabihin, tumatanda na po. Kung yan ay biyaya sa akin, ako'y makaabot ng 60, sana ay maging biyaya din po sa inyo. Next year po ay 25th sacerdotal anniversary ko naman sa buwan ng Oktubre. Po. At yun ay mahahalagang taon para sa akin. Kung ang pagbabatayan ay pisikal na kakayanan, maaari pong darating ang panghihina at paghirap ng pagkilos. Subalit, ako'y naniniwala na hindi po ako pababayaan ng Diyos.
Sabi ko po nung dumating ako sa Bansod noong 2018, May 1, 2018, sabi ko sa mga tao, sabihin nyo lang pag hindi na ninyo ako kayang mahalin dahil ako'y aalis na. Pero nung nagtagal-tagal po, sabi ko, kahit ayaw ninyo, ako'y para sa inyo. Itinalaga ng obispo para sa inyo. Kaya no chance kayo. Ganon din po. Dahil ako'y tinalaga ni Bishop Moises sa inyo bilang kura paroko. Kahit po ayaw ninyo, hindi ako aalis. Hindi po ako aalis. Hindi ko alam kung pananakot yung sinabi ni Bishop. Yung pag-assign ko ng pari, Father Marlon, ay saktong-sakto lang sa mga pangangailangan ng mga parokya. Ibig sabihin po, wala talagang labis. Madami pa pong doble-doble ang assignment, ano? Sabi po niya sa akin, sinabi ko na sa mga tao, huwag niyong ipipetisyon ang pari. At talagang pag ang pari pinitisyon ninyo, umalis ang pari, wala talaga kayong pari, wala akong maibibigay sa inyo. Huwag naman ho sanang ganon, ano? Kung kayo po ay may sama ng loob sa akin, sabihin niyo po. Kung kayo may mga gusto pong sabihin, sabihin niyo po. Kahit nakatulad sa Ebanghelyo, pamumula ang sinabi ng mga tao. At least pinarating nila kay Jesus. Kahit kaguluhan ang pupuntahan ni Propeta Ezekiel, at least sinabi ng Diyos, pumunta ka doon. Ano po? So wag po kayong mahihiyang magsabi sa akin. Kung kaya ko pong pagbigyan at tugunin, ay gagawin ko po. Pero ako po'y may mga limitasyon din bilang tao, siyempre. Pero ako'y naniniwala. Walang limitasyon ang grasya ng Diyos para kay Father Marlon at para sa mga taga-Pola. Kaya't sa halip na pula ang ating ibigay, pula ng puso ang ating ipagkaloob sa bawat isa. At nakasisigurado po ako, gaganda ang ating pagsasama, gaganda ang ating buhay bilang tao, gaganda ang buhay natin bilang mga mananampalataya. Good luck po sa ating lahat at salamat sa inyo na mga nandito sa pagtanggap sa akin at sa unang misa ko para sa atin. Pagpalain po tayo ng Diyos. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, sa buhay na walang hanggan. Amen. Ang ating pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Manalangin tayo upang marami ang maganyak na magpahayag ng mabuting balita. Nang sa gayoy dumami ang sumasampalataya at naglilingkod sa tunay na Diyos. Ating sabihin, Panginoon, magpadala ka ng maraming manggagawa sa simbahan. Panginoon, magpadala ka ng maraming manggagawa sa simbahan. Upang ang Santo Papa, mga obispo at mga pari ay maging masigasig sa pagpapahayag ng mabuting balita ng pagliligtas ni Jesus nang sa gayoy lumago ang ating simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon at ating wikain, Panginoon, magpadala ka ng maraming manggagawa sa simbahan. Panginoon, magpadala ka ng maraming manggagawa sa simbahan. Upang ang mga namumuno sa ating pamahalaan ay buong tapat na maglingkod sa taong bayan nang may pagmamalasakit sa mga maralita
sa mahihina at sa mga katutubo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, padala ka ng maraming manggagawa sa simbahan. Upang ang ating mga pamilya na itinuturing nating simbahan sa tahanan ay magsalo sa hapag ng salita ng Diyos at sama-samang magsabuhay nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, magpadala ka ng maraming manggagawa sa simbahan. Upang tayong nagkakatipon sa banal na pagdiriwang na ito ay liwanagan ng salita ng Diyos at palakasin ng katawan ni Kristo para sa pangangalaga at pag-aayos ng daigdig na ating tinitirhan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, magpadala ka ng maraming manggagawa sa simbahan. Upang ang ating mga kabataan na nabiyayaang makapag-aral ay maging bukas sa tawag ng paglalingkod sa salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, magpadala ka ng maraming manggagawa sa simbahan. Upang ang mga may sakit at ang mga nakararanas ng iba't ibang kakapusan ay makatagpo ng pag-asa sa mabuting balita. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, magpadala ka ng maraming manggagawa sa simbahan. Upang ang ating mga mahal na yumauna, nagsikap magturo ng pananampalataya ay pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, magpadala ka ng maraming manggagawa sa simbahan. Tahimik nating ipagdasal ang intensyon ng mga nagpapamisa ngayon kasama ang ating mga personal at pampamilyang pangangailangan. Mapagmahal naming Ama, nagpapasalamat kami sa biyaya ng pananampalataya. Ipagkaloob mo na kaming naliwanagan ng iyong salita ay magpahayag nito sa aming mga kapatid. Hinihiling po namin ito sa iyo, Ama, sa ngalan na rin ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at ng buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ang paghahain namin sa iyong ngalan na isiyanawang sa amin dumalisay, upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan, sa pamamagitan na Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya minabuti niyang siya'y ipinanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng ibig kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak, sa pagkabuhay niya kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Diyos na makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa, Osana, Osana, sa kaitaasan. Pinagpala ang narito sa ngalan ng Panginoon. Osana, Osana, sa kaitaasan. Osana, Osana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kahalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo.
ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inuming pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Moises na aming Obispo, ng Tanang Kaparian at ng lahat ng naglilingkod sa iyong sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan, kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak na puso. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Bilang magkakapatid sa isang Ama, lakas loob po nating ipahayag sa pag-awit ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, pakatawad namin sa nagpakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo ay lagi pong sumainyo. Bumati po tayo at magbibigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po sa inyong lahat. Minamahal kong mga kapatid sa pananampalataya, narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nagalis ng ating mga kasalanan. Mapapalad tayong inaanyayahan upang makisalo at tumanggap sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na Naway ako. ingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan nang tinanggap namin ngayon para pagsaluhan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magandang hapon po sa lahat. Ay short activity pagkatapos po ng banal na misa. Meron po tayo dito na po. Meron po tayong hapag-kainan na inihanda. Sa kasalukuyan sa ngayon po, sa katuwaan po ng Papasko, Pafingko at lahat ng mga taga-Pola, Father, ang amin pong pasasalamat ay hindi matapos-tapos at magkakaroon pa po ng kaunting pangungusap ang aming pastoral president para po sa pagtanggap sa inyo. Kuya Ray. Magandang gabi po sa ating lahat. Sa ating pong magandang mayor po, magandang gabi po. Sa ating pong bagong pastol, Father Marlon Labay. Muli po, welcome po sa parokya ni San Juan Bautista. Kami po, kasama po ang aking mga, sampu ng aking mga kasama ay magiging iyong kaisa, katuwang at katulong sa paglalakbay, sa pagmimisyon at sa mga programa po na inyong gagawin sa bayan ng sa ating parokya para sa igaganda ng ating parokya. Kami po ay iyong kaisa. Siyempre katuwang po ang LGU sa pamunuan ng ating mayor po. At yun lamang po. Maraming salamat. Father Marlon, sa laki rin po talaga ng aming kagalakan at kayo ay naririto, hindi po pinalampas ng aming kagalang-galang na mayora upang kayo ay makadaupang palad ngayong hapong ito. Kaya po naririto ang aming minamahal at iginagalang ang Mayor ng Pola, Mayor Jennifer Cruz. Magandang hapon po. Father Marlon, alam niyo po, hindi pa po kayo nakakapunta rito. Ay siguro mga 50 beses na po tumawag sa akin ang mayor ng Bansud. At very close po sa akin ang mayor ng Bansud. Sabi niya, alagaan mo to, napakabait na pare at talagang sobrang mahal na mahal daw po kayo ng mayor ng Bansud. Si Mayor Morada po ay best friend ko po yan, nakasamahan kong punong bayan. On behalf of people of Pola po, Father Marlon, wini-welcome po namin kayo with all our hearts. Ang pagpunta nyo po dito sa bayan ng Pola, alam namin na palagi po na sinasabi matagal na panahon na papunta sa Pola, parang ayaw ata ng ibang pari na pumunta sa Pola. Pero this time, parang gusto na nila sa Pola.
Kasi marami nang gustong pumunta ng pare sa Pola dahil siguro ay nagkaroon na po ng... Kasi before po, hindi talaga nila alam kung saan ang bayan ng Pola. Akala nila kung saan, at pag tinanong ka kung saan ka punong bayan, ay ako po ay taga saan ka. Nung mga unang termino ko po na punong bayan ay palagi tinatanong, taga saan ka, taga Pola. Ang sunod na tanong po ay saan yon. Ngayon po, pag tinatanong po kami, like mga Mayor's League po, pag tinanong ako kung saan ako punong bayan, pag sinabi kong Pola, dun sa may oil spill. Ikaw po pala yon. So, maganda rin po pala minsan ang pero syempre ayaw natin yon. Anyway po, Father, alam ko magiging dalawa na citizenship nyo pala sa August. Senior citizen at saka Filipino citizenship. So, kaisa nyo po kami, sana pag-celebrate nyo ng birthday po, kahit hindi nyo ako inimbita, pupunta ho ako kahit hindi ako imbitahin. So, sa lahat po ng mga kasama natin dito, alam namin na magiging mabuti po ang ating parokya because of you. Isa po kayo daw. Sa naririnig ko talaga na napakagaling na pare. So, sana po mas malagaan nyo kami. Ang Pola po ay peaceful and loving po yung mga tao dito. Sobra pong religyoso po ang mga religyoso. Bulalo kasi ako pag maraming letra. So, napaka mababait po ng Poleños and napaka peaceful and loving po talaga ng mga Poleños. So, yan po yung masasabi ko sa 6 na taon ko po na nandito at naglilingkod sa bayan ng Pola. Yan lang po at hopefully magkasama po tayo sa mga ibang programa ng simbahan at ng atin pong gobyerno. Maraming salamat at welcome po sa bayan ng Pola. God bless you all po. So, siyempre, sa minamahal at ginagalang na punong bayan ng Pola, si Mayor Ina. Ako po'y natulog doon sa bahay nyo nung nagmindikas dito sa Pola. Ako po yung pinainom nyo ng 1 litrong pundador na solera. Kaharap po ay CMA, hindi ko matandaan kung sino yung isa. Nung pong nagmanugang si MA sa Bansod, sa oras ng kasal, iniisip daw niya kung sinong pari nga ito. Nang maisip daw niya, ay, nako, ito yung pinaharapan sa akin na uminom. Father Marlon. Mayor, sa inyo po at sa mga mamamayan ng bayan ng Pola, salamat po sa inyong pagtanggap. At sana po ay lagi akong katanggap-tanggap. Ano ho? Kahit hindi ako tanggapin ng ibang tao, basta Mayor, tanggapin mo po ako sa inyo. Maligaya na ako. Ano po? So, kay Kuya Ray, kay Ate Carmina, sa iba pang members ng Parish Council, at sa inyo, mga mananampalataya at mamamayan ng Pola, salamat po sa inyong napakahalagang oras na ipinagkaloob sa hapong ito. Ano po? Marami pa naman tayong pagsasaluhan. Ano po? Hindi lang pala 3 beses yung attempt ko na magpunta sa Pola po. Nung nagkasakit po si Father Arnel Susara, tandaan niyo, nagkasakit. Dapat po ako ang kukunin. Kaya lang, nung umalis si Father Ronald noong kukunin si Father Ronald, nagdadalhin sa Makatok, ay yung pong pari na magbabakasyon ay 1 buwan pa daw bago siya magbakasyon. Kaya si Father Ronald po ang napapunta, pupunta dapat sa Makatok. Kaya lang po nagpaalam ng bakasyon na 2 buwan. Kaya nung nagkasakit po, nung umalis ang pari sa Makatok, ako po ang tinawag. Nung magkasakit si Father Arnel Susara, si Father Ronald ang pinapunta, na dapat ay ako. Ano? Tapos, after 3 years ng
ng paglilingkod ni Father Patrick, nagkasundo na ako ang magtutuloy ng 3 taon dahil magpapalit sana kami at nahihirapan siya. Kaya lang hindi din itinuloy ng obispo at ni na Father Ness. Sa kadahilan ng pagsinaknungan daw po si Father Patrick pag nagkasakit ay mas malayo ang Bulalakaw. Kaya hindi po natuloy. And then after noong 2018 sa reshuffling, talagang nagsabi na ako na ibigay na yung pola sa akin habang ako ay bata-bata pa. Pero hindi po rin ako pinayagan. Ngayong hindi ko hiningi, saka po ibinigay sa akin. Pero siyempre, ako'y masaya. Maganda ang mayora. Hindi ako kinabahan dahil katulad ng sinabi ni Mayor Ina, si Mayor Ronnie Morada ay laging nagbibilin sa tuwing sila'y magkikita. Huwag niyong pababayaan si Father Marlon. Sabi kay Mayor, pag pinabayaan mo si Father Marlon, magagalit ako sa iyo. Ano? Magagalit ako sa iyo. At nung naghatid nga po ay nagpunta dito, kasama namin, kaya sabi ko salamat. So, sa mga susunod na araw, katulad ng inyong nabanggit at nasambit, ay sana ay magtuloy-tuloy yung maayos na nating pagsasama. Ano po? Gutom na kayo, tama na. Salamat po. At huwag kayong aalis nang hindi nakain. Papagalitan po ako ni Bishop. Pinagalitan yung pari ng Pola ng pastoral visit dahil pinauwi yung mga tao nang hindi nakain. Salamat ng marami. At mamaya na po doon sa program na uli natin. Sa mga kasama niyo pong lingkod, pakipaabot ang aking pasasalamat sa inyo pong pagtanggap. Nung linggo, nag-upload na agad kayo ng welcome sa akin. Salamat po doon. Father Marlon, napakalaki at napakasaya ng taga-Pola, kaya ang youth ministry ay naghanda ng isang sayaw para po sa inyo. Yan yun po, pag ako'y sumaya sa inyong imbitasyon, sasayawan ko din kayo. Los ricos, los pobres, los lindos y no tanto. En todo el mundo lo están bailando.
importante en la vida es vivirla. Por esa misma razón, ahora vamos a celebrar. Salamat sa sayaw. Sumainyo ang Panginoon at naway lagi po kayong pagpalain kasama ang inyong buong pamilya ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa para sa pagtanggap ninyo sa akin dito sa parokya ng San Juan Bautista at sa bayan ng Pola ay ating naihain na kumayo po tayo, lagi po nating tataglayin ang kapayapa at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat din po, mahal na patron, San Juan Bautista. Ang panghuling awit.